sama-sama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na naman pong edisyon ng Yes, Yes, Yo! Topasyo! Eto ko si Atty. Fergie, Mr. Sex Appeal, pogi na macho pa nga. Topasyo. Buwabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Hi! I'm Miss Juvie de Guzman. Siyempre po ngayon ay Miyerkules. Yes. Yan. Ang petsa ay 20 ng Agosto. Bukas ay holiday. Opo. At start ng long weekend. Tama. Biro mo, 21 holiday. Yes. Ninoy Aquino. 22, hindi holiday, pero pwede na kayo mag-leave. Atin lang. Wala na makikinig. Oo. Ano ka ba? Regular holiday yun eh. Alin? Yung Sabado. Hindi, 22. Okay. Friday yun. Opo. Hindi holiday yun, pero pwede ka na mag-leave. Pwede na. So, baka may natitira kayo leave kasi Sabado, Linggo, syempre walang pasok. Lunes, araw ng kagitingan o Holiday long na weekend. naman. Holiday na naman. So, isa lang. Oh. So, baka pwede nang patusin yung Pwede na. 22 na mag-leave. Okay. Oh, yeah. Anyway, nanood ka ba, Ma'am Jubes? Ay, grabe ang inyong press con. Hindi lang yung press con kasi Ay, yung yun naman away? hindi yung kahapon. Yes, yung hearing. Yung hearing Yes, na oo naman. tungkol sa kwan. Alam mo, in fairness, maganda yung pamamalakad ni Senator Dante Marcoleta. Okay. Oo, kontrolado niya. Hindi pa ulit-ulit yung mga question. Mabilis. Tsaka hindi siya naghihintay ng sasabihin sa kanya. Yes, oo. Medyo firm siya, pagkatingin niya binobola siya, pero ginagalang ang karapatan ng lahat ng tao. Correct. Yan. At syempre, ang higit sa lahat, in-announce niya, di ba, antimano sa kanyang opening statement. Gagalangin ang lahat ng rights, including the right against self-incrimination, the right to counsel. Ayun. Yan. At maganda yung mga tanong. At ang maganda dyan, pinagpaliwanag yung DPWH. Di ba yan ang sinasabi ko palagi? Hindi pwedeng kontraktor lang. Nandiyan ang DPWH. Kasi kung ikaw ay kontraktor, hindi ka naman pwedeng basta pumasok di ba? Nang walang final say. Oo, nang walang final say. Ibig sabihin, ng DPWH. Oh, yeah. Alam nga naman, bigla kang, ako gagawa ng kalye, gawin natin. Hindi pwede yun. Yan ay, di ba, may disenyo, Opo. may bidding, may qualification, merong inspection, at yung bago mabayaran. Sila yung magbibigay ng talaga kung sino yung para dito, para doon, di Oo. ba? Ang nakikita lang natin dyan kasi, nabibigla ako, yung iba kasi, pag tinitignan mo, legitimate na mga contractors naman. Pero meron yung tinatanong ni Senator Marcoleta, di ba, hardware lang siya, biglang lumaki na. So, yun ang tinitingnan natin, bakit biglang lumalaki? At ang dapat dyan na sana ay mangyari, may mga local officials man lang. Local officials na Namamagitan sa kanila. yung imbitahin, pagpaliwanag. Di ba, may ibinigay tayo rito ang mga top na mga probinsya pagdating sa infrastructure. At number 1 nga dyan yung Bulacan, di ba? Yeah. Bulacan. So, yun po. Tingnan natin yung mga top 10 na mga flood na mga probinsyang may flood control projects. Opo. At yun nga ang nagtataka, ito ang dapat na tingnan natin. Pagdating sa flood control, very valid po yung puntos ni dating Senate President at ngayon Senador Mig Subiri. Di ba? Yung NEP, di ba, kaya nga in-explain ni Secretary Bonoan ng DPWH. Opo. Di ba sabi ko nga, bakit ang DPWH ay dapat panagutin din, di ba? Yeah. Okay. Kasi nga, pinapaliwanag ni Secretary Bonoan, di ba, it all starts, di ba, pinaliwanag na natin yan. Yes. Ang GAA naman, baka akala nila, nanggagaling spontaneously from the House. Kasi
sinabi natin, the house holds the power of the purse. Pero, parang ano yan parang misis mo at saka, yung parang mag-asawa. Yes. Sasabihin nung misis mo, eto ang budget natin eto ang gagastusin natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sweldo nung maid, di ba? Yes. Opo. Pampa-beauty ko, yan, di ba? Baon ng mga bata, etc. Yang misis, yan yung Pangulo. Opo. At magsusumiti siya sa Kongreso, sa House, Ayun. ng National Expenditure Program. Opo. Ito ang priority ko, edukasyon. Ito ang parang wish list yan Parang, honey, ang pangmatrikula natin ay ganito ang budget. Ang ating pang-kuryente ay ito ang budget. Opo. Yan. Panggawa noong bubong para hindi tumulo, yun ang flood control. Ito, Ang ganda budget. lang. Yan. Okay. Pupunta yan sa lower house. Yan. Ang lower house titingnan. Ang problema, sabi ni Senator Migs, pagdating sa lower house, sasabihin ng mga miyembro, bay, teka muna, bakit ang laki ng matrikula? Liitin natin yung matrikula. Oo, lagay natin lahat sa pangpapagawa ng bubong, yung flood control. Bubong lang. Iyon, binawasan yung matrikula, wag na silang magmatrikula. Bubong na lang. Oo. Parang ganun. Bubong na lang. Oh. Oo, di ba? Opo. Mag-public school na lang yung mga bata. Huwag Na nang private. magmatrikula sa private. Oo, yun ang problema. Iniiba. Yung priority na edukasyon, yung health, binabawasan, nilalagay sa flood control. Yan. Yung mga flagship projects ng Opo. Pangulo, let's say, yung subway, yung PhilHealth, Opo. di ba dapat yun, automatic, may appropriation from sin taxes. Tinatanggal nila. Opo. Saan nila nilalagay? Sa flood control. Hello. Eto, yung sa military, pambili ng mga tangke, mga barko. Huwag na tayong bumili ng bagong barko. Lagay na lang natin sa flood control. Puro flood grabe control. pala, Bakit? no? Kasi nga, Oo. doon sila kumikita sa flood control. Yung mga flood control projects na mahirap i-audit. Yan. Ang gusto ni Senator Zubiri, Yeah. pag-submit ng NEP, sino doon sa House of Representatives na nagbawas ng para sa edukasyon, nagbawas para sa health, nagbawas para sa defense at may alitan nga tayo with China, binubuli tayo. Di ba? Yun ang mabilgat na ginagawa ng House. Nire-realign nila. Plus, nirereklamo ni Congressman Ungab. Dapat daw yun, halimbawa, sinabi ng presidente, eto, ganito ang budget. Opo. Pwede mong bawasan yon, pero wag na wag mong dadagdagan. Ayun. Oo, kasi dapat ka nga inaayos mo na balanse yung budget, hindi yung overspending ka. Hindi yung magsasubmit ang Malacanang ng X amount, ang iyong i-increase ay X times 200, 300% yung Oh my isang God. item. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab. Tinatanggal sa iba, nilalagay sa iba. Merong automatic appropriation yon. Meron daw 14 na batas na may automatic appropriation para sa mga iba't ibang mga priority projects. At isa nga dyan, yung PhilHealth na Opo. kinukuha dun sa mga taxes on liquor, cigarettes. Bakit pinapakialaman daw yon? Bakit ginawang zero ang budget ng PhilHealth pagdating sa kinukuhang revenues from the sin taxes so-called? Yun ang mabigat. So yun ang kinagagalit ni Senador Zubiri. Puro irregularities daw pagdating doon. Oo, tama. Malungkot yan. Maraming problema yan. Pero alam mo ba, nagulat ako rito sa isang headline na ito. Opo. Nakalagay, 5 nahuli ng PIDEA sa drug den.
Kala ko si Delima. Lima pala. Hindi pala. Pangalan lang? Limang tao. Lima. Kala ko Delima lima lang. nahuli ng pideya. Hindi pala. Delima. So yun ang mabigat na nangyari dyan. Opo. Okay. So, ang nangyayari tuloy, kita mo ang nangyayari sa ating bansa. Ito, nakakalungkot Opo. Tayo ay nangangamote na naman. Kaya sabi sa inyo, ano ba yung national fruit natin? Mangga, di ba? Yeah. Di ba mangga? Dapat ang national fruit natin, kamote. Pagkapalitan natin. Oo, kasi nangangamote na naman ang Pilipinas. Prutas bang kamote? Hindi yata ano. Prutas bang kamote? Parang hindi eh. Parang gulay siya. Parang ano po yan potato. Sweet potato. Kamote. O root crop, Root kamote. crop, yes. Pero ba't yung kanta? Alam mo ba yung kantang yon? Ano po? Yung Eat Kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you utot. The more you utot, the better you feel. So Eat Kamote, the musical fruit. Ayan na. Wala na, attorney. Puro tayo utot dyan. Anyway, kaya napag-usapan yung utot tuloy eh. Yung kamote, eto na naman Opo. Mayroon pala ang mga paggastos sa mga bagay-bagay, sa mga proyekto ng isang gobyerno na may international standard. May recommendatory naman to, hindi naman to mandatory. Okay. Katulad, pagpalagay na natin, o hindi pagpalagay, kasi katulad ng, let's say, yan pagdating sa edukasyon. Edukasyon. Yan. Ayon sa UNESCO, yung United Nations, yung cultural chuchu. Basta may ibig sabihin yung UNESCO eh. Dapat 4 to 6% ng gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. At nakalagay naman sa ating saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Dito pala sa Pilipinas, 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon. Binabawasan pa. Nilalagay sa akap yung iba. Di ba? Niloloko pa tayo. Di ba? Pagdating naman sa social welfare, 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization para sa proteksyon yung mga mahihirap. Yung mga sinasabi ni Manay Lenny na nasa laylayan. Tayo 2.2% lang. Di ba sinabi natin noon, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed. Na hindi alam. Na ginagamit. Na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga dole-out kesa sa budget ng DSWD. Bakit ganon? Ayan, Ghost Project hindi. kasi. Ghost. Maraming mumu. Pagdating naman sa World Health Organization, sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Oo. Ngunit tayo, sa National Expenditure Program, 1% lang. Hala? Napakaliit. Yun na yun. Parang kinukuriputan tayo. Bakit ganun? So, pagdating sa healthcare, pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, nangangamote ang Pilipinas. Yan. Pero may good news si PBBM dyan, di ba? Ano yun? Zero bill. Hindi nga. Paano mga isi-zero bill? Magandang news yan, di ba? Pinuri na natin yan. In-explain na natin yan. Pero sana hindi lang yan. Kung hindi nila kinuha yung pera ng PhilHealth at kung saan-saan katsurbahan nila kinuha, nilagay, hindi dapat ganun lamang. Maganda, thank you, na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo, at ikaw ay may ka-share na sa kwarto, ay zero bill. Ngunit siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, siguro
Kasi dito, di ba, sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC run hospitals, ano to, yung mga malalaki. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama nun sa zero chuchu nila. Ay, gano'n. Oo, kasi nga, kulang pa rin. Noon na lang nagka-skandalo, saka sila nagkukumahog na maghabol. Ayun. Nasasabihin, hindi! Para lang sa SONA yata ginawa yan eh. Parang yung 20 pesos na bigas. Oo, may 20 pesos na bigas, pero 20 pesos ng bigas, hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Oh, yun. Yun ay subsidized. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Gano'n. Ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yun, parang dole out din yun. Hindi tayo. dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. In other words, pakitang tao na naman. Moro-moro na naman. Kaya lang sabi nitong si Pagdanganan, yung budget secretary natin, Opo. kasi daw, pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang maganda dyan, i-balance yung budget, yung bilyon-bilyon sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Di ba? Yung sa AKAP, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. Kaso mo, naman nun, sir. kung 40% yung sinasabi, 40% pa lang ay natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee, etc. Nasabi nga ni Mayor Magalong, ang natitira mga 30% na lang. 30 to 40%. Mabigat ang laban. Pero mo, ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Kung ibabalik mo yung 70% na walang kurakot, aabot yan eh. Hindi mag-exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba. Oo Nagguba nga ang ating mga proyekto. Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. Yan. Kawawa naman tayo. Ngayon, ano nangyayari, di ba? Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Kasi walang ginawa yung Philippine Presidential Advisor on Poverty Alleviation, kundi maghamon ng kanta, hindi naman ma-alleviate. Hindi pwede yung mga palliatives na wala naman kasi talagang expertise si kasamang Larry para sa poverty alleviation. Ang natatawa lang nga kasi Malungkot ako. yun. Hindi, malungkot talaga. At saka puro kasinungalingan. Ito mo sasabihin niya. Ito lang nakakahawa yata itong gobyernong to sa pagkasinungaling. Hindi naman dating sinungaling si paring Larry eh. Kita mo, sasabihin niya nakulong daw lahat ng kliyente ko. Nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Di ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Correct. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Wrong mistake siya dyan. Talaga. Bago kine-claim niya na siya ay abogado ni Pangulong Arroyo. Di ba laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit, alam nyo, eto magbibigay ako ng 1 milyon sa kahit sino magpapakita sa akin na siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear. Kine-claim lang niya na abogado siya. Grabe. Maaaring nandun siya, patambay-tambay, pasundot-sundot, pero never siya nag-appear sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Anyway, nabanggit ko yan, hindi dahil sa kung ano pa man, naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. At dito bagamat ako alam niyo naman hindi ako natutuwa talaga kay Rizon Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, okay siya sa akin. Ayan. Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, di ba, ang ginagawa, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga Yes, pati bata. Oo, mga bata, may nag-aaway ng mag-asawa. Opo. Eto,
Di ba, hinigpitan na ng BSP. Sinabi, tanggalin niyo na yung e-wallet ng mga bangko dyan sa banking para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga, sabi nga nila talaga, if there's a will, there's a way. Kung may paraan. Kung gusto, may paraan. May paraan. Oo, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Tama. Eto, tinanggal na nga sa mga e-banking, di ba? E-wallet. Yes, So, hindi ka na pwedeng magbayad, magpusta using yung mga mobile banking mo ng mga bangko. Yan, mamaya may guest tayo from the PDIC. Titingnan natin yan. Ang ginawa naman itong mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce. Katulad ng Viber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala. Pwede na sila magbayad. Hinaluan na. Kaya Yan. pala. Katulad nito ha. At, di ba, sabi nila, bakit ang Pagcor daw, Kengkoy? Di ba, merong prohibition dati. Hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minuto ako, nabibuisit ako eh. Minsan may pinapanood ka eh. Lumalabas Biglang sa'yo. lalabas na lang eh, mga online gambling. Opo, nagpapapa Nakakayamot kasi. eh. Diyan si Ivana Alawi, si AJ Raval. Itong mga to naman, alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Diba? Oo nga. Pambihira naman eh. Oo nga. Oo nga. Viber, yung mga ganitong apps, pwede ka na magbayad doon. Eh di Opo. useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, Pagcor. Okay. Ang problema sa Pagcor, kahit kailan naman, hindi naman lang ngayon ha, even before, even sa previous administrations, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero ngayon Mas matindi. pinakamatindi. Dati naman hindi ako nakakakuha ng mga advertisement. Pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat-maya eh. Ayan nakakatawa. Kumbaga, lumalapit na sa Habang tukso. dinidiscuss natin yung e-gambling, yung pumasok tong e-gambling Mario dito. Joseph. Oo. na. Ang sexy ni Ivana Alawi. Oh, Ayan, yun ang mabigat. Opo. Na nangyayari. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy. Huwag yan matabunan nitong controversy ng mga flood control kasi this is equally important. Yes. Kasi moral character po, kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos, sa halip na Nagagamit ipambili ng pagkain, ipambili ng ballpen, notebook, sinusugal eh. Opo, totoo. Oo, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling at may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao kaya nga lakas ng kita ng mga casino eh. So dapat po tingnan natin to. At sa notang yan mga kasama ay antabayanan ninyo ang aming mga panauin sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial, information, abertuan sa patransas, paalalahan na po ay dyan sa inyong strive, breaking news, today, at this moment, dyan sila kung ano mga tsunaman natin oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeah! Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:32 ng umaga. umaga. Ito po si Atty. Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At narito na po tayo sa katulad ng dati. Yeah. Paborito nating bahagi na Pinamagato. Pakita mo tweet mo. Wala ka ng mata. Well, attorney, Feel na feel ko, binabaha tayo. Binabaha tayo. Binabaha tayo siyempre. Masama nga yung flood control eh. Binabaha tayo ng mga messages. Pero alam nga mga kaibigan, take it from Attorney Topacio. Attorney, mauna ka na. Ay, sige, ikaw na muna. Ako na Ladies muna. first. Oh. Okay, so batiin lang muna natin. Salamat sa iyo ng marami, Jessica, Josephine
Salvador ng Guagua, Pampanga. Mabuhay po kayo. Lahat ng mga oo. taga Rosario Medical Center. O, di ba? Ano yan, makikinabang sana sila sa PhilHealth. Sana lang, ha? Wish ko lang po. Ibalik na. Oo, ibalik na. At hindi lang po yan. Lahat ng mga pagkukulang, alam nyo naman, mahal na Pangulo, Yan. pananawagan namin yan. At narito na po yung mga magigiting nating Nakikinig naman, panauhin. paminsan-minsan. Yes, nakikinig naman. Oh, Hindi, anyway, sige. madalas yun, attorney. Sige. Oo, Go. ito naman ang ating mga YouTuber, si Opo. Maricris Roldan, from the country of Oman, Yan. Loida Dabuet, Emcel, Gerald Carsado, from Hi. Tambalos Dos Crocs country daw. Ron Ricafort, Ayan na. yan, Ronald Pagio, Pampanga. Opo. Yan, nandito rin si Ayan. Romel Medrano. Hi. Okay. Oo. Nandito na si Romel Lopez. Good morning, watching from British Columbia. Papa J, bakit ayaw gumalaw ng ICT? Hawak nila ang rerouting ng link ng website. Ano ba ito? Ano yung ICT? Anomalous website, yung sa online gambling siguro ito. Yun. Okay. Ikaw, pa-shout out daw, watching while working at home. Yan, Kankalus Hi. TV, attorney, kahit sa FB flooding ang ads nila, kainis talaga, nagpa-pop up. Ay, sinabi mo. Oh my God. Etong Oo. etong si attorney Raf Andrada, yung batang-bata ito Opo. na aming associate, inis na inis siya. Kasi nanonood siya ng porn, biglang magpa-pop up yung online Porn naman gambling. pala. Oh. Ikaw talaga. May Perez! Oh. Yan, Rogelio Malaran. Opo. Kasi kahapon nanonood ako ng Senate hearing, pop-up ng pop-up. Yung Bingo Plus. Oo. Opo. Kaka-invade na that Sembrano. Marilyn Vicente. Yan, Hi. from Taiwan. Rogelio Malaran. Hello po. Yan, Hi. Daddy M. Hello po. Yan, nandito rin si Joylyn Suarez from San Pedro, Laguna. Eco Park pala si Emcel. Yan, Ayun. Nirvana. Hindi ba banda ito? Doomsy, good morning din po. Rolly Hernandez, Hi. Samson Kua. Bilisan na natin kasi meron tayong mga Opo. panauhin dito. Nits Malinaw from Singapore. Hegi Rembulat. Yan, JM Cabs. Yan, Junleg Manibela. Sira-sirado ang flood control sa Antipolo. Yes, yes. Baka nakita niya yung hinulugang taktak. Akala niya flood. Nagguba na nga yun. Ganun ba? O di ba Oo. meron pang dating Addition- kanta yung tayo additional na damage sa Antipolo at doon maligo tayo. Yun ho. Oh, Jenny yeah. Miranda, nandito. Marian Romalinaw. Yeah. Sydney. Yan, Ed Sparks. Opo. Long Correos. Katsi Yes. Soul from Sydney, Australia. Lalaine Sagon. Opo. Yan, nandito. Marlene Suzuki. Watching Ay, from oh. Nagoya habang kumakain. Armando Encanto, Ulysses Ramos, Rolly Ala. Hernandez, Nene Daddy. Yan, okay. Ayan. At si Aguilos Tero. Yan, dito na muna natin tatapusin. Yes. At kaya Nanay hindi na natin Takang. mababanggit sina Michael Guy, sina Rolly Wag niyo nang Mendez banggitin, Tomas. sige Yan, po. hindi na natin Sige, wag na. mababanggit yan. Si Wag nang Cathy banggitin yan. Palamos, hindi na Opo, natin Nanay babanggitin. Takang, wag nang banggitin. Oo, yan. Sino pa ba hindi? Si Attorney Roma Valdez, Yes. Attorney Rui Rondain, Attorney Raulito Paras, hindi na natin babanggitin yang Attorney mga yan. Batas, nanonood. Attorney Batas Mauricio, hindi na rin Yes, natin wag mababanggit. Si Attorney Judge Glenn Mauricio. Chong, hi. Attorney Glenn Chong, hi. Wag na natin banggitin. Yan, Attorney Jimmy Bondok, palaging natin nakikinig yan. Si Congressman Ungab, yan. Yes, Si Brigadier General Virgilio Garcia. Pati si Nakikinig lagi yan. si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na natin Nakikinig siya? banggitin. Nakikinig? Nakikinig. Hindi nakikinig yun. Nakikinig, sabi niya sa akin. Ganun ba? Opo. Habang na ganun, nakikinig. Anyway. Sige po, sige po. Anyway, si William Gatchalian Yes. at si Senator Sherwin Opo. ay palaging nakikinig yan. Andrew Tan, Willie Keng, Yes. at yan si Jerry and Jerry Chua ng NBT yan. Ayan. Vin Fast naman. Opo. Ang kay Alex Cruz, Louie and Nats Gamboa palaging nakikinig. Okay. Pero minsan pa, pakikinggan tayo ng Pangulo dito sa panawagan natin ngayon. Sana, Attorney. sana. Oo, Hindi, sana nakikinig siya. Positive tayo dyan. Dapat nakikinig siya para matawa naman siya paminsan-minsan. Hindi puro naaborito siya. Kaya gagalang-galang lagi. Okay. O sige, Okay. banata mo. Banatan ko. Okay mga Ikaw na kaibigan. mag-introduce.
Para sa inyong mga kaibigan, narito po ang mga bisita natin para sa kanilang apela. Oh, importante po ito. Yes, GFI Workers Group for Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, Pangulo, mahal na mahal namin kayo. Kaya po, alam na alam namin ibabalik ninyo ang kanilang benepisyo. Teka, pakilala na muna natin. Yes, Ato. ipakilala. Sige, attorney. Ikaw nang mag-una. Okay, at syempre pakilala muna natin ang isang Ayan, nandun sa napakaganda. monitor mo. Opo, ito na. Ito. Yan. Si Ma'am Lati, syempre. Oo. Si Ma'am Nanette Lati na Pangulo po ng LBPEA. Hi, good ano morning. yung ibig sabihin nun? Ayan, ma'am. Sige. Ano ibig sabihin nun? Lapit po. Union. Lapit po. Yan ha. Ayan na. Land Bank, Employees, Land Bank of the Philippines Employees Association. Ayun. At nandito rin po kasama natin si Mr. Joseph Ariel Ramirez, presidente ng PhilDiseo. Hanapin natin Ayan. kung anong ibig sabihin ng PhilDiseo. Ito PhilDiseo. Philippine Deposit Insurance Corporation Employees. Ayun. O, diba? Organization lang. Yan, PhilDiseo. Meron pa isa tayong kasama rito kanina, yung abogada. Ayan si ma'am. Ayan si ma'am. Ayun, Kaya oh. lang, mamaya-maya siya pwede Oo. yan. Yan, sige. Mamaya ay makakasama rin natin si Attorney Susan Iduyan. Yan. Oo, yan. Pero Ang attorney, presidente ng ano bang organization ni Attorney Iduyan, PISEA o ang PhilHealth Independent Employees Association. Ano yung sikat na sikat itong si Ay, oo. Attorney Susan, ha? Yes. Meron pa siyang kanta, di ba? Ano? Yung iduyan mo, ang duyan ko. Hala ka Diba? dyan. Unti-unti, iduyan mo. Mamaya, lagot ka kay attorney. Ayun Yan ang team song ng nung pelikulang Agila. Ayun. Oo, diba? Pero attorney, Oh, yeah. kahapon kasi tinakil natin yung tungkol sa isinigaw ng sabay-sabay ng mga presidente na kumakatawan sa mga empleyado ng iba't ibang government-owned and Yes. controlled corporation. At ano yung sinisigaw nila? Sabihin Yes. natin. Oo, ito nga po. Sige, go, attorney. Hindi, hayaan mo nang sila Sila na manggaling magpaliwanag. sa mismong source. Yan, Baka oo sabihin nga, nila, no? Hershey Yeah, Ma'am Nanette Harino Lati. Good Yan. morning po ang Pangulo ng LBPEA. Magandang Okay. umaga po sa inyong lahat. Magandang morning umaga po, Atty. Topacio, Ms. Juby. Ay po. Nandito na naman po kami muli para po manawagan ang aming apela po. Ang 7 GFIs po, kasama po ang other GOCCs ay nananawagan ng taus-puso po sa ating mahal na presidente at sa mga bumubuo po ng GCG na sana naman po ay bitawan na nila ang approval para sa aming CPCS2. Gusto nyo bitawan si Presidente? Bitawan yung approval. Agawin nyo. Nililiwanag yan. Naku po. Anong magalit yun Ano bang pinabibitaw nyo sa Ayan, Presidente? sige po. Marami pong empleyado, katulad po ng sinabi ko, 7 GFIs po kami po ay 30,000 mahigit. Pero ang dami. kung kasama po ang mga other GOCCs, mahigit Oo. po sa 600 po ang GOCCs sa buong Pilipinas at GFIs. So napakadami po. Ano po yung hinihiling nyo po kay Pangulong Marcos? pong Nakikinig po siya ngayon habang sinasabi nagsisipilyo. namin na Sinabi niya sa akin yan compensation position classification system po, ito po yung CPCS2. Ito po ay pasahod na pangalawang phase po para sa aming mga empleyado na under po ng GCG. Meaning po, ito po ay dapat po to rationalize the employees' compensation, ito po ay tinatag dahil sa mga nag-abuso po na mga iba pong ahensya sa GOCC. Na ang lumabas po, kami po na hindi naman po nagmamalabis ay tinamaan po at nasuspindi pa ang aming mga benepisyo. Ayun. So, ito po ay tapos nung October 5, 2024, dapat po ang kanilang pag-aaral kasi po ito po ay 2021 kami implementa ng CPCS1. Ayun. Pero sa medyo sinawing palad po, hanggang ngayon po magawa 1 year na, magpo 4 years na po sa October 5, hindi pa po rin tapos, hindi pa po napapatupad. So, mabagal. Di ba sa Ilocano, mabayag, mabagal. Di ba? Hindi nga Mabayag. po namin. Ang Sa Ilocano. pag-aaral. Oo.
Oo, ano pa lang, kakalog-kalog pa lang yung pag-aaral, hindi pa Opo. lumalabas, ano? Hindi, natikman na nila. Konti nga lang. Yung mabayag. Hindi po natikman. yung ano, yung Natitikman magandang nga nila ng benepisyo. mabayag, matagal nga eh. Tapos Oo. biglang pinutol. Hindi, Oo, attorney, ang biglang bayag, ang ano? pinutol. Ang bayag. Ay, Ang bayag, ano bayag? Mabakawastos! hindi, bayag yung ano, Yung mabagal, yan. yung Oo. bagal. Dapat putulin ang Putulin. pagkamabayag. Alam ni Oo. Pangulo yon yung words na yun. Ano ba yung mga word na yun. benepisyong naputol? Yun. Putol na Ah. tuloy dahil mabayag eh. Hirap sa sana po. Nawala. Nawala. Ano po, ano lang po, ma'am. Aside doon sa pinapanalangin po namin na compensation na ipatupad, yung CPCS2 po, pati po mga benepisyo namin katulad po ng bigas, yung Provident Bigas. Fund. Isa rin. Apo, Bigas. number bigas, one. HMO po, Ano yung sa HMO? healthcare po. Health Healthcare. Maintenance Organization. Opo, Yun. healthcare. Healthcare. Yung pong aming Provident Fund, Ano pa po yung Provident Funds? yun po ay para sa retirement po namin. Na Ah. dati po mataas, ngayon po ginawa nilang 10% dahil po sa GCG, sa EO 150 po. Then yung children's allowance po namin. Para sa mga minor na anak Minor po ba yan? Opo, naman. napakababa lang po pero kasama po siya sa mga nasuspinde. Mm. Yung pong aming longevity pay po, ibig sabihin po para po dun sa mga matatagal po sa serbisyo, nagsisimula po to 5 taon pataas po. Parang kung sa private company loyalty. Yes, Opo. Loyalty pay. oo. Ano pa po? Tapos yung aming pong grocery allowance po, na ino po ay minsan lang sa 1 taon, Magkano kada yung worth, Oktubre ma'am? po. Masakit po sa dibdib na 40,000 po dapat yun eh. Oo. Pero, sayang. hindi. Marami naman grocery yun, ha? Oo, malaki yun. Ano pa po? Pati po yung housing allowance kung sakasakali pong meron pong na-assign po sa ibang lugar. Children's allowance. Meron pa anniversary po, pati anniversary allowance Anniversary ng inyong employment o wedding po. anniversary? Ng anniversary po ng aming ahensya po. Ahensya Ah, mismo. So, ngayon po okay, ginawa okay. pong milestone na lang po eh. Kaya nga sabi po namin, Ginawang hindi ano na po yun? milestone na lang po every 5 years. Hindi na every year. Hindi na po siya anniversary. Malungkot nakatipid naman talaga yun. Ay, Mr. Ramirez. Yeah, matanong- Joseph Ariel. Oo. Okay. Sir Joseph, matanong naman po namin, ano po ba naging sanhi at bakit nasuspindi itong mga benepisyo sa ilalim ng Executive Order 150? Doon nga po sa ito pong EO 150 po ay nagawa po to dahil nga po sa nabanggit ni Ma'am Nanet na meron pong ahensya na nagmalabis po yung kanila pong mga nasa taas at kaya po yan po ay ginawa. Ito pong EO 150 ang nagsuspinde. Opo, yan po yung EO 150 po yung CPCS, yung compensation and Dito sa EO 150 kayo merong mga dapat na matanggap. yun po. Ngunit nasuspindi po ito. Opo. Kailan po nasuspindi ito? Simula po nung nabigyan po kami ng Anong taon authority to implement po. 2021 po. 2021 ito nasuspinde. Opo. Ito mga ito. Okay, sige. Anyway, magbabalik po tayo dyan. Mga magulang at mga kapatid, magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras Alas 11:46 ng umaga. Ayan. 1, 2, 3. Yeah, ba? Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Oras natin. Alas 11:48 ng umaga. Yan, at walang tigil po ang pagdating ng Bumabaha. inyong Bumabaha tayo. kasi Oo, yung flood ng control. messages. Oo. Yes, grabe Anyway, to. pagbigyan natin yung iba, si Jenny Miranda, narito, Marian Romalinaw, Pabibo Kaboy, Agapito Angeles from Kuwait. Yan, Long Correos, Dalain Sagu, nandito, Armando po. Encanto, nandito rin Brewster Gonzalez, Meriel Salvador from Eduardo Jordan. Garcia, Napakalala yes. yun, no? Oo. Si Jeans Aleps, good morning daw. Hi. Hi, sabi niya. Hi, ang ano ha, ang pangalan niya ha. Hi, o Jai, ewan ko. Hi. Ayan. Maria Salonga from British Columbia, Oh. I'm Espiritu, New Jersey. Yeah. Womp Channel. Eto, si Emcel, tawa daw na siya ng tawa. Ayan. Sabi ni Wonder Mike, Salamat. nagbayagin ng matagal. Ay, Nagbayagin. nagbayagin. Mali pala tayo. Nagbayagin. Hindi, Tama rin yun? mabayag, matagal, di ba? Okay. Oo. O, so, past tense Nagbayagin, yan, nagtagal. matagal. Okay, Oo. okay. Mabagal. Oo, Okay. anyway, eto at ngayon naman po ay baka kasama natin kasi medyo may limitasyon pong physical Okay. ang ating Gusto. studio. Pasensya na po Okay. kayo. Ngunit kasama naman natin in lieu of
Sir Joseph, ay si Attorney Susan Iduyan, ang Pangulo ng PhilHealth Independent Employees Association. Ito bang LBPEA, Land Bank of the Philippines Employees Association, merong representative ngayon? Kaya po kayo yun. yun, oo. Alam nyo itong LBPEA, alam mo ibig sabihin ng LBPEA? Ano po? Alam mo yung PEA sa Spanish, pangit. Feya. Parang Betty La Fea. Pero dito sa Kaya hindi Pilipinas, kaya kailangan lumapit to kay Laila de Lima. Kasi congresswoman siya. Attorney naman. Congresswoman kasi siya. Sige na Baka nga. makakatulong siya. Anyway, sige. eto pong tamang-tama, ang maigi, meron kayong abogadong kasama. Siyempre, diba? pagdating sa legal na labanan, advantage talaga yung Opo. may abogado. At narito po, i-welcome natin si Attorney Susan Iduyan. Iduyan. Okay. Ang Welcome, presidente. kumpanyera. Yes. Magandang umaga, ma'am. Ito pong sa ginagawang ito na sa tingin ko I share your conviction na hindi pwede ito kasi grant ito it is a grant by virtue of a law. Ito mga benefits na to. At saka di ba meron tayong principle sa law, a benefit once granted cannot be withdrawn. Di ba may ganun Yun. tayong Yes po, that's ano? the Oo. diminution of benefits Oo, po. non-diminution. Pag Oo. binigay mo na, hindi Opo, mo na opo. pwedeng bawiin. Opo. Ano pong mga tinitignan yung mga legal na hakbang, kumpanyera, upang Opo. ito ay maipatupad kung sakaling nagbayagin pa rin Ayun. itong gobyerno natin. Ayan, yan. Thank you, Panyero. Tumitingin po kami na aming isang petition for mandamos. We all know that under EO 150 or Section 9, periodic review of the CPCS. So the GCGN Bank shall review the CPCS every 3 years after its effectivity. So hindi naman ibig sabihin after 3 years ka pala mag-start mag-review. Of course, the first, second year, mag-start na po tayo mag-review dapat. Tama. So hinahanap po namin yung every 3 years na yon. It's now on its 4th year na po ata ang ating CPCS-1. So dapat po, i-report na po sa mga agencies, Ayun. yung pong results ng kanilang review. And if yung review, ang result niyan is kulang pa ang CPCS-1, dapat po, ibalangkas na po ang CPCS-2. So yun po yung wala pa pong kalinawan kung ano po yung laman ng CPCS-2. Ayun. Ibig sabihin, at meron silang duty under Yes, the law ministerial duty. ministerial to review. Yes. At pag sinabi mong review, hindi naman 10 taon siguro yung review mo. There must be some reasonableness Yes. doon sa time frame. Lalo-lalo na yan, ito ay social benefits. You should always presume in favor of the workers. Yes po. Ang Tama. inclination lagi ng batas, whether ang manggagawa ay pribado o manggagawa ng gobyerno, ay nakakiling in favor ng mga manggagawa. Alam natin yon, may social justice provision tayo sa ating konstitusyon, di ba? Tama. Yes, Oo. So, gaano pa katagal ninyong binibigyan ang ating pamahalaan na kumilos dito bago kayo pumunta sa hukuman? At rest assured na kami po ay makakasama nyo dyan. Basta benepisyo ng ating mga manggagawa sa gobyerno ay makakaasa po kami rito. At sa Yes Yo Topacio, kami po ay kampi sa inyo. Kailan niyo Yes. po ba balak ihain yan at para maanyayahan po namin kayong muli rito upang ipaliwanag yan? Salamat po, Panyero. Actually, kami po ay 7 big GFIs. There's Land Bank, DBP, SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, and PDIC. So, pag-uusapan po na namin yan, kasi joint effort po ito ng mga 7 big GFIs. So, bago po tayo pumunta sa hukuman, nananawagan muna kami ngayon. Of course, due courtesy muna sa aming pamahalaan, baka naman pakinggan kami. Ito po yung ilan sa mga hinaing namin. Kailan ba kayo unang nanawagan sa palasyo na aksyon na ito? Ngayon taon lang po. Pero actually, before po, last year Ngayon po. taon kaya Last 8 year buwan po. na tayo into 2025. So 1, more than 2, halfway 3. through. Yes po. In July 2024 po, we appeared before the GCG. So sabi ng GCG sa amin, tanggap kayo, i-accept namin kayo sa TWG sa pagbalangkas ng Technical Working CPCS2. Group. Oo. Ihingi namin ang opinion nyo, ang position papers nyo, ang lahat ng mga inputs nyo. Ipaliwanag natin kasi baka akala nila yung tsaa yan yung TWG. Di ba may TWG na tsaa? Technical Working Group to formulate the oo. CPCS2.
So, Ayan. supposed to be meron pong 1 seat ang 7 big GFIs doon, pero hindi na po yun nasundan. Nye. So, kaya nagka-follow up naman po kami, nagka-coordinate naman po kami. So, of course po, lahat po may hangganan po kasi eh. Oo Hindi naman naman. pwede, after 10 years, wala pa rin CPCS2. Oh. So, hinahanap 10 po namin. years na ba yung Hindi pa dapat naman. yung... Oo. In-advance na nila. Matagal In-advance na rin, na, oo. in-advance. Fourth year na po. Hindi Magpo-fourth ba't year. kayo humanap ng political solution sa pamamagitan ng paglapit sa isa nating mga senador? Si Ma'am Nanet pa makakasagot na. Actually, kasama po yan sa mga plan of actions namin. Meron po kaming ginagawang sulat para sa ating mahal na Senador Win Gatchalian. Meron din po tayong Sa ginagawang ways and means siya, no? paglakad Oo. po para makausap natin ating Speaker Martin Romualdez. Kasama po si Executive Secretary Bersamin. Mananawagan po tayo. At kasama po doon ang pagtulong sa ating ni Congresswoman po Lala de Lima. Ayun. So, So, kita meron mo, tamang-tama Oo. Tamang-tama. Kasi nga, di ba, sabi natin, di ba? LB Bea. Oh. Yes. Diba, napakaganda. Sabi sa inyo, hindi ako nagbibiro eh. Na lumapit sila kay Laila de Lima. Anyway, Oo. sa dami na lalapitan nila, hari naman mapabilis. At sabi nga po ni Pangulong nakikinig naman si Pangulong Marcos at umaasa rin po sila na madinig niya rin ang kanilang panawagan para sa maayos na benepisyo ng GFI workers. Yan po ang sabi ni Ma'am Lati. Yan. At bago po tayo magtapos, ay bibigyan natin ang ating tatlong panauhin ng tig-isang minuto na Yes po. umapila sa ating mahal na Pangulo tungkol Ayan. dito sa kanilang Ma'am Nanet, kahilingan. kayo Oo, muna, umpisa natin siguro. si Ma'am sige, Nanet. Sige na, Ma'am. Hindi, ladies first daw. Ladies Kabalyero itong si Sir Joseph eh. Oh. Ikaw, Ma'am. Okay, muli po mananawagan po uli ako simula po sa hanay po ng mga GFIs. Ako po na interim chairman ng 7 GFIs po sa buong Pilipinas. 30,000 at kasama po ang other GOCCs. Mananawagan po muli at hindi po kami mapapagod. Sana po dinggin po kami ng mahal na presidente. Ang aming pong mga hanay na mga empleyado, hindi po tumitigil at narami pong nawala. During sa COVID po, napakadami pong namatay sa aming hanay at tuloy-tuloy po ang pagsiservisyo namin. Kami po ay umaapila na sana po dinggin kami. Hindi po tumitigil ang aming mga manggagawa na magbigay po ng serbisyo kahit po medyo demoralisado na po sila lahat. So, we the union leaders po, we're just here to uplift po the morale of our employees. So, maraming salamat po. Sana po madinig po kami ng mahal na presidente. Maririnig kayo niyan. Lagi yan nakikinig sa amin. Oo, maririnig kayo. Ewan ko lang kung action, pero maririnig kayo. Anyway, Maririnig. bigyan naman natin ng puwang si Sir Joseph. Yan. Sir Joseph? Kami nga po ay muli pong nananalaan sa ating pong presidente na i-revise po, rescind, amend, or enhance yung pong mga assailed provisions po ng CPCS 1 Opo. dito po sa CPCS 2. Yun po ay hinihingi po namin na prayer, yung reinstatement po ng Provident Fund po, corporate share po namin prior to the implementation of EO 150. At sana po retroactive po yung implementation dahil po kami po yung nasaktan. Maganda yun. Parang nag-ipon lang kayo sa bangko. Opo, kasi po tinanggal po yun na wala naman po kapalit na benepisyo. Okay. At ngayon naman, si Attorney Susan. Sansu na lang po Panyero. Pero tatlo lang po ang hiling Sanso, actually di ba pintor yun? Si Jovencito Sanso, di ba? Okay, attorney, sige. Tatlo lang po ang hiling namin. Ipatupad ang CPCS 2 sa lalong madaling panahon. Siguraduhin ang transparency sa proseso ng implementasyon at makipagdialogo naman sa mga union ang GCG. So hindi po karangyaan kundi katarungan lang po ang aming hinihingi, Panyero. Salamat. Yan. Ayan. Maraming salamat po. At sa Attorney notang yan. Sansu, Oo, Iduyan. Attorney Sansu. Eto Iduyan. po, Okay. Mr. President, yung mga empleyado ninyo. Pakinggan niyo naman po. Na-overlook lang yan, attorney. Huwag kang mag-alala. Hayaan nyo, kakalampagin natin yan from Opo. time to time hanggang Yes. makuha natin ang ating adhikain. At sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na po kami hanggang bukas sa susunod na programang Balitang Balitang Bayan! Bayan! Yan! Kasama Yes. si... Boss Drew Nasino. Hindi! Ano? Baka hindi ka nagbabasa eh!
Ay, Ayan teka, na, ayan ihabol na. lang natin si Romerico Ayan na, si John Riz Calata. Habol lang Ayan. natin si Romerico Diaz, isang Grab driver, si Oh. Nold Aquino, nasa Abu Dhabi. Ayan. Yan. Nasanay ako si Boss Drew Nasino. Pasensya Oo na. nga eh. Oo, ikaw eh. Idol ko Lagi yun ka eh. magsasalamin. Oo. Lagi ko sa'yo. Ito, kasi nga Tony Anyway, ito mo si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Juby de Guzman. Nag-iwan po ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At hindi mo sa inyong isipan na huwag makiki-apit. At teka muna, Tek. Pakifocus ng dalawang guest natin. Pakilagay sa camera. Lagay niyo sa camera. Apat. Yan, hindi. Apat kami. Ba't tinanggal mo ako? Ako bida rito eh. Yan. Yan. Okay. Tama. Okay, join us. 1, 2, 3. Babayagin. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapacio.